Maraming mag-aakalang ang interes doon sa breakdancing at stunts mauuwi sa pagtumbling hanggang maka-double gold sa Olympics. Kabilang po yan sa mga ikinuwento ni Carlos Yulo na may pinaplano ng talunin para maipasa ang naabot sa mga batang may hilig din sa sports. Ang ikalawang bahagi ng kanyang pagsalang sa GMA Integrated News Interviews sa pagtutok ni Pia Arcangel. Sa edad na 24 anyos, dama na ni Carlos Yulo ang tamis ng tagumpay na halos buong buhay niyang pinangarap at pinagsikapan. Kwento ni Carlos, 7 taong gulang lang siya nang unang magka-interes sa gymnastics. Uso po before yung breakdancing po sa mga piyesta-piyesta po. Yung mga nagtatumblings po. So kami po, mga pinsan ko, kaibigan, parang nag-try po kami sa playground po. Sa tapat po ng Manila Zoo. And then, palagi kami dinadala po doon ng lolo ko po. So, doon kami nagtatry hanggang sa matuto po kami ng mga basic po. Doon po, sa damuhan lang po. Okay. Teka, nag-breakdancing ka ba? Sumali ka ba sa breakdancing? Hindi po Yung tumbling mga talaga. stunts po, yung gusto kong matutunan. Di man sumabak sa breakdancing, ang batang Carlos nainganyo na makapanood ng professional gymnastics. Noong 2012 po kasi, first time ko makapanood ng Olympics po. And then, doon po talaga ako na sabi ko, gusto ko rin maging kagaya nila, mag-compete sa gantong level, and syempre makakuha po ng gold medal. Doon po talaga nag-start akong mangarap. Sumali si Carlos sa local gym at dito siya nakita ni Gymnastics Association of the Philippines President, Cynthia Carrion. When I met him, of course, he just wanted to learn how to tumble. But when I see him, I could see the passion in his eyes. And he wants to he doesn't have a coach. So I said, this boy is really, so I asked him to join the Batang Pinoy. That is 12 years and under, and he has no coach, and he won medals. Dahil nakitaan ng likas na talento at galing si Carlos, binigyan siya ni Carrion ng coach para lalo pang mahasa ang kanyang mga teknik. We had a foreign coach, a Japanese, and then his coach wanted to go back to Tokyo because he wanted to learn how to coach better. He wanted to go to school. I said, you cannot leave, Carlos. I said, but I have to go back to Tokyo. And I said, is it okay if I send Carlos with you? He said, of course. Taong 2016 nang lumipad pa Japan para doon mag-training si Carlos. 2 times a day po yung practice po. Pero nung high school po ako, syempre may school din po So school po, tapos diretso practice. And paulit-ulit po. And nung college naman po, medyo maluwag na din naman na po kasi. So umaga at hapon po yung practice ko po. Oh, ilang oras ang practice mo after school? That time po 4 to 5 hours po. Oh, okay. And then nung natapos na po ako mag-school, 6 hours po. I had to write a letter and ask the president of the school if he could use the hyperbaric chamber, the fitness gym. The coach said, please try to talk to the president so that Carlos can use it. So we did. And he said, yes, he approved it. Balak ngayon ni Carlos na bumalik sa kanyang dating eskwelahan sa Tokyo bago matapos ang taon para personal na makapagpasalamat sa mga taong tumulong sa kanya. At bilang pasasalamat din, nais ni Carlos na buksan ang daan para sa mga batang tulad niya na mahilig sa sports sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga gymnastics clinic. Gusto ko din ma-share yung knowledge na natutunan ko po sa naging journey ko. And syempre, to have fun din po yung mga bata. And mismo ako na ma-enjoy ko yung pag-share po ng naging journey ko po. Para kay Carlos, mahalagang pagtuunan din ng pansin ang mental health at well-being ng mga atleta. Base na rin sa kanyang personal na karanasan. Hindi lang siya basta sa skills po Hindi physical lang palagi po. Mental, Minimake sure po talaga na hindi mo nakakaligtaang tanongin yung sarili mo kung okay ka lang. At higit daw sa lahat, ang kanyang pananampalataya ang nagdala kay Carlos sa rurok ng tagumpay. Lahat po ng nagawa ko sa Olympics, sa career ko ngayon, dahil po kay Lord yun lahat. Natutong magpasalamat and ma-appreciate yung lahat po na meron ako ngayon. Batid ni Carlos ang kahalagahan ng kanyang 2 Olympic gold medal. Di lamang para sa sarili, kundi para sa buong bansa, lalong-lalo na sa kabataang Pinoy. Sobrang excited and grateful po kami na mismo kami mga atleta po na
may impact po sa kabataan. Sobrang grateful po na nabigyan kaming opportunity po. Para sa GMA Integrated News, Pia Arcangel, nakatutok, 24 oras.